Good morning po, Brother Melvin, at sa lahat po ng ating mga kapatid na nariyan na nakikinig ngayon pong umaga. At samahan niyo po kami sa pag-aaral ngayon pong umaga na ito, The Sure Anchor of Faith, tiyak na angkla ng pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang mapagpala sa lahat na siyang nagbigay sa amin ng buhay. Sa umaga na ito, O Diyos, aming ilinadalangin ang aming pong pag-aaral dito sa 1 John chapter 3. Inyo po nawa kang bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa pagising niyo po sa amin at sa pagbigay sa amin ng mabuting kalusugan. Salamat po, O Diyos, sa kasiguraduhan ng kaligtasan sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa ating pong pinakakitek sa verses 2 and 3 ng 1 John. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. At nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya at sino mang may ganitong pag-asa ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. So yung ibig sabihin na magiging katulad niya, mga kapatid, hindi magiging katulad na parang maging Diyos, hindi ho ganun yun. Kasi yung panunukso ni Satanas magiging katulad ka ng Diyos. Hindi, nandito na po yung sagot sa talata, gaya naman niya na malinis. Ibig sabihin, kung si Jesus Christ hindi makasalanan, tayo ay mawawalan ng kasalanan. Malilinis sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. So siya ang ating pag-asa, mga kapatid, no? At kung si Jesus Christ ay immortal, tayo ay bibihisan din ng pagka-immortal. But of course, ang ating buhay ay nakadepende sa ating Panginoong Diyos, no? Hindi tayo Diyos, tayo ay nilalang din ng ating Panginoon katulad ng mga angkel. So yan ang maliwanag diyan, mga kapatid. Pero pinakapunto rito, tayo ay malilinis gaya din naman ng ating Panginoong Hesus na siya ay malinis, na walang dungis, walang kapintasan ng kanyang karakter. Dito, sabi ang mata ng pananampalataya ay nakatuon sa Diyos upang tumingin sa hindi nakikita, hindi sa mga bagay na nakikita ngayon. Sapagkat sangayon sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians 3:18, mga kapatid, ang mga bagay na hindi nakikita ay mga walang hanggan. Pero yung mga bagay na nakikita, ito ay pansamantala. Yan po, mga kapatid. Ano? Kaya dapat ang ating pananampalataya ay nakatuon sa hindi nakikita sa ating Panginoong Diyos. No? Yung ating pananampalataya nakatingin sa ating Panginoong Hesus. Ang pananampalataya ay nabubuhay sa pag-asa ng isang kabutihan sa hinaharap. Nauunawaan nito ang hindi maipahayag na mga pakinabang sa makalangit na kaloob. Paano nabubuhay ang pananampalataya? Sa pamamagitan po ng pag-asa. Ito yung pag-asa na hindi mo pa nakikita, hindi mo sure, pero sinasampalatayanan mo na mangyayari ito dahil ito ay ang Diyos ang gumagawa. Ayan. Ang pag-asa sa hinaharap na buhay ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalatayang Kristiyano. Ano yung pag-asa natin, mga kapatid? Sinong pag-asa natin si Jesus na darating sa ikalawang pagkakataon? Balitang-balita sa telebisyon, sa pambuong mundong pamahayagan ng ating sanlibutan ay natutuyo sa kapanahunan po natin ngayon. At ang yelo ay unti-unting natutunaw. At maraming lugar ang talagang tuyo na walang mainom. May mga lugar na wala silang mainom. Wala rin silang makain. Nagkakamatayan ng mga tao at mga hayop sa iba't ibang lugar dahil sa tagtuyot na nangyayari sa ating pong panahon. Mapalad tayo dahil nandito tayo nakatira. No? Magkaroon man ng tagtuyot, marami tayong tubig. Puruin natin ang Panginoon diyan, mga kapatid. Very basic yan. May mga lugar na talagang walang-wala. Kahit ultimo, patak ng tubig, na hirap sila kumuha, mga kapatid. Ang ilog ay natutuyo. Yung mga sa Europa, ang sabi sa balita lumulutang na yung mga warship na lumubog sa malalaking ilog. Ibig sabihin, lumulutang, nawawala na yung mga tubig dahil sa tag-init. Kaya ang ating mahal, ang mahalagang bahagi ng pananampalataya ay ang pag-asa ng ating sanlibutan ay magugunaw sa pagdating ni Jesus Christ, hindi sa mga bagay na nangyayari sa sanlibutan na ito.
Hindi doon sa climate change masisira ang mundo, kundi sa ikalawang pagdating ni Jesus. Kapag pinahintulutan natin ang mga makamundong atraksyon na pumapasok sa pagitan ng kaluluwa at ng Diyos, sabi po dito, ang mundo lamang ang ating makikilala. Yan, totoo yun, dahil kung ano yung nakikita natin, yun lang yung nakikilala natin. Pero mahalaga pala na yung ating pananampalataya, ituon natin kay Kristo, bagamat hindi natin siya nakikita, tayo ay makapag-focus sa Kanya. Tumingin sa itaas, ayusin ang paningin ng pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. At ikaw ay magiging malakas ayon sa banal na lakas. Yan. So, maraming mga bagay ang tinitingnan natin. Marami ang mga bagay na doon tayo nakatuon. Minsan nakafocus tayo sa current situation natin na problema. Pero hindi pala yun ang tunay na problema, mga kapatid. Minsan yung maliit na problema, yun yung pinalalaki natin. Di ba? Mahalaga pala na tignan natin yung mas higit na malaking problema. Yung problema ng kasalanan na doon ay nakabitin tayo papunta sa kamatayan. At ang tanging nating pag-asa at makalulutas nitong problema na ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Di ba? Nadaragdagan ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtingin kay Jesus, ba? Na siyang sentro ng lahat ng kaakit-akit at kaibig-ibig. Habang higit nating pinag-iisipan ng makalangit, mas lalong hindi nakikita ang kanais-nais at kaakit-akit sa mundo. Yan. Paano natin mawawala ang ating pagtingin sa sanlibutan? Paano natin maalis ang pagkahumaling natin sa ganda ng sanlibutan na ito? Ito ay sa pamamagitan ng pagtingin natin sa ating pong Panginoong Hesus. Kapag lagi tayong nakasentro sa ating Panginoong Hesus, no, yung ating pananampalataya, lalong madadagdagan yung ating pong pananampalataya. Habang patuloy nating itinuto ng mata ng pananampalataya kay Jesus, kung saan nakasentro ang ating pag-asa sa buhay na walang hanggan, at mas lumalago ang ating pananampalataya at ang ating pag-asa ay lumalakas. Yan ang pinakamaganda diyan. Kaya maganda nakatingin sa Panginoong Hesus. Ngayon, kung hindi nakatingin sa ating Panginoon at umaasa lang tayo sa karangyaan ng sanlibutan, umaasa lang tayo sa mundo, mga kapatid, vice versa lang. Ang ibig sabihin, hihina yung ating pananampalataya at ang ating pag-asa ay hindi lalago, hindi lalakas, kundi manlulupaypay tayo, mga kapatid. Kapag tayo ay nakikipaghabulan lamang ng mga kagandahan ng sanlibutan. Dahil ang sanlibutan ayon kay Haring Solomon ay para kang naghahabol sa hangin. Unti-unting nawawala, kumukupas at lumilipas ang lahat ng mga bagay. No? Lumilipas ang lahat ng mga bagay. At ang tanging nating pag-asa ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya nabigla ako na-imagine yung 1,000 na 700 na asawa ni Solomon at 300 na kabit niya. No, nakita niyang lumipas. Lahat ay mga tumanda. Ano pang gagawin niya doon? Tumanda na siya, tumanda na rin yung 1,000 babae sa kanyang buhay, di ba? So sabi niya ay lahat ay nakikipaghabulan sa hangin at nauuwi sa wala. Kaya dapat ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa ating Panginoon. Ano man ang mangyari sa atin, matatag at malakas ang ating pong pananampalataya. Ang ating pagmamahalan ay nagiging mas matindi at taimtim na may kalinawan ng ating spiritual na pananaw. Ang ating spiritual na katalinuhan ay tumataas. Instinct, no? Higit at higit nating napagtanto ang positibong pag-aangkin ng Diyos sa atin na dalisayin ang ating sarili mula sa mga kaugalian at gawain ng isang mundo na hindi nakakakilala sa Diyos ni kay Hesus Kristo sa kanyang isinugo. So dito po, mga kapatid, si Jesus Christ ay ating Panginoong Diyos at nagkatawang tao upang tayo ay mailigtas sa tiyak na kapahamakan. Dinalisay ang ating pong buong buhay sa pamamagitan ng dugo ng ating pong tagapagligtas. No, ibig sabihin, ang ating Panginoong Diyos, ang langit ay interesado sa ating kaligtasan. Ang tanong na lang sa atin ngayong umaga, interesado ba tayo sa ating Panginoong Diyos? Interesado ba tayo sa kaligtasang inaalok ng ating Panginoong Diyos? Habang mas nakikita natin si Kristo,
pinag-uusapan ng tungkol sa kanyang mga merito at sinasabi ang kanyang kapangyarihan. Mas lubusang masasalamin natin ang kanyang larawan sa ating mga karakter at mas hindi isusuko ang ating mga isipan at pagmamahal sa mga nakakaparalisadong impluensya ng mundo. Ito pala ang benepisyo nito mga kapatid. Kapag patuloy natin tinitignan ang ating Panginoon, yung karakter ng ating Panginoong Diyos, karakter ni Jesus Christ, ay nare-reflect po natin sa ating pong mga buhay. Yan. Nare-reflect natin sa ating mga buhay at sabi po dito mga kapatid, naiiwas tayo sa impluensya ng sanlibutan. O, hindi tayo nahuhumaling sa mundo na as if nakalilimutan natin ang Panginoong Diyos. Bagkus, lalo tayong napapalapit sa ating tagapagligtas at patuloy nating nailalarawan o nai-imitate ang karakter ng ating pong tagapagligtas sa ating pong mga buhay. Yan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nilamon ng iyong emosyon, malayo ang iyong relasyon sa Panginoong Diyos. Ganun pala yun, no? Kapag nilamon ka ng iyong emosyon, mas nanaig yung karakter mo kaysa sa karakter ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin lang, mga kapatid, nakatuon ka, malaking bahagi ng puso't isipan mo, nakatuon lamang sa sarili mo at hindi nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung iniisip mo ay para sa ikalwalhati ng Panginoong Diyos, hindi mo gagawing kainin ka, lapain ka ng sarili mong emosyon. Di ba? Habang ang ating mga isipan ay nananahan kay Jesus, mas hindi mababalot ang mga ito sa hamog ng pagdududa. At mas madali nating iatang ang lahat ng ating mga pagsubok, lahat ng ating mga pasanin sa tagapagdala ng pasan. So ito pala ang napakahalaga dito mga kapatid. Kapag ka ang ating puso isipan ay nakatuon sa ating Panginoong Hesus, yung pagdududa na sinasabi ay hindi na natin magagawa mga kapatid ko. No? Mawawala yung ating pagdududa sa ating tagapagligtas unti-unti. At bawat araw matututo tayo na yung lahat ng ating pasan-pasan, yung lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, ay matututo tayo na ito ay iatang sa Panginoong Diyos. Matututo tayo na ito ay ilagak sa ating tagapagligtas. Yan ang napakaganda dyan. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, no? Na yung pasanin yung pamatok ng Panginoon. Yung ating mga pagsubok ay ibigay natin sa Kanya. At hayaan natin ang Panginoon na magbuhat nito. At gagaan yung ating pakiramdam. So, yan po mga kapatid, ano? Naalala ko si Sister Kim sa ibang bansa. Pinost si Sister Aiza, no? Na talagang natanggal siya sa trabaho nung siya nagpabautismo. Talagang pinili niya ang paglingkuran ng Panginoon. Naging panatag ang kanyang pagtulog kahit na siya ay tinanggal sa trabaho. Napakasarap ng ganong pakiramdam, ano? Na sasabihin mo, Panginoon, ikaw na ang bahala, di ba? Ano, wala kang ka-stress-stress. O, ikaw na ang bahala, Panginoon. Ikaw ang pinili ko at alam kong hindi mo ako pababayaan. At maganda, bago mag-Sabado ay meron siyang trabaho na walang Sabado ang pagtatrabaho. Day off niya ay Sabat. So napakasarap sa pakiramdam. Alam mo yung hindi ka na problema, hinayaan mo ang Diyos ang gumawa sa buhay mo. And then ayan na, sinagot agad yung panalangin mo dahil alam ng Panginoon, kailangan mo ito. No, ang kailangan lang ay huwag magduda, manampalataya, alisin ang stress, alisin ang pag-aalala, maging payapa ang pag-iisip, matulog ng mahimbing, ang Diyos ang balang gumabay sa atin. Di ba? Napakaganda nun. Yun ang maganda na matutunan natin. Yung lahat ng mga pagsubok, yung lahat na bang alalahanin ay iatang sa ating Panginoong Diyos. Di ba? Hayaang tumagos ang pananampalataya sa malaimpyernong anino ni Satanas. Aba, at tumingin kay Jesus, ang ating mataas na saserdote na bumasok para sa atin sa loob ng tabing. Si Jesus Christ ay pumunta sa langit o sa tinatawag na most holy place. So, ang kalangitan, mga kapatid ko. Ibig sabihin sa trono, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay pumunta dahil yun ang most holy place, yung trono ng ating Panginoong Diyos at wala nang iba, di ba? Anumang ulap ang kumukulimlim sa kalangitan, anuman ang mga unos sa paligid ng kaluluwa, ang angklang ito ay matibay
at tayo ay makatitiyak ng tagumpay. Yan. Kapag kami dumadaong sa ah, pier ng Batangas, no, yung mga seaman ay talagang inihahagis nila yung makapal na lubid para iangkla, itali yung barko doon po sa pier. Kapag yun ay naitali na ng mahusay, yung angkla ay naibaba na ng mahusay, no? Safe na bumaba yung malalaking mga truck, mga sasakyan at mga tao. Yan, ganyan nakapanatag yung mga tao at yung kapitan kapag naibaba na yung angkla, may mga tali na sa paligid ng barko. Abay, safe na ang pagbaba. Panatag na ang lahat. So ganyan po mga kapatid, ang ating mga pananampalataya ay iangkla natin sa ating tagapagligtas. Dahil kung ito'y nakaangkla sa ating Panginoong Diyos, ang ating pananampalataya, safe na, sure pa. Sigurado tayong ito'y matibay at hindi ito matitinag kailanman. At ito ay mananatili magpakailanman. At sasalubungin natin ng Panginoon na mayroong kapayapaan. Kaya ulitin natin itong 1 John chapter 3, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya at sino man ay may ganitong pag-asa ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Nawa mga kapatid, unti-unti sa ating pong mga buhay, ang buhay natin, ang ating mga sarili ay malinis sa kasalanan at patuloy tayong mag-focus sa ating tagapagligtas na siyang nagbigay sa atin ng buhay. Purihin natin ang tagapagligtas natin at pagpalain tayong lahat. No? Pakisama sa panalangin yung aking parents at yung aking bunsong kapatid na naglakbay sila ngayon papuntang Mindanao. Taga Mindanao kasi si tatay, so magbabakasyon sila ngayon. Nawa ay makalapag sila na maayos, so maging maayos ang kanilang pag-travel sa mga oras na ito. So salamat sa inyo mga kapatid. At ngayon din po ang mga kapatid natin na may karamdaman, isama natin sa panalangin si Sister na Rosbel Hermino sa kanyang patuloy na paggaling. Patuloy siyang pagalingin ng Panginoon. Ang kanyang pananampalataya ay lalo pang lumakas sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. At ngayon din po ang bawat isa sa atin. Ano? Salamat sa Panginoon. At ngayong buwan na ito, nakahulog naman tayo ng lupa para sa likab. Salamat sa Panginoon na siyang nagpo-provide ng mga pera para mahulugan itong lupa na ito at sa mga susunod na panahon. Ito ay magiging pagmamayari na ng Seventh-day Adventist Church at magkakaroon na ng church sa lugar na yon. Lalago ang pananampalataya sa lugar na yon at ang Panginoon, ang pangalan ng Panginoon ay maitataas. So pagpalain tayong lahat at papakinggan natin ang isang awit papuri sa ating Panginoon sa pangunguna ni Brother Melvin Vilasano. Ang ating mga prayer requests ay ating isasama sa panalangin. I-type nyo lamang po dyan mga kapatid at sama-sama natin itong ipanalangin. God bless po sa inyo pong lahat. In times like these, you need a Savior. In times like these, you need an anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grieves a solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grieves the solid rock. In times like these, you need a Savior.
solid rock. This rock is Jesus. Yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grieves a solid Amen mga kapatid. Siguraduhin natin na tiyak na nakaangkla ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ano po? Katulad nga nung experience ni Sister Kim, ano? Bagong binyagan, nagtapat, nanampalataya at naniwala sa Panginoon. At siya ay pinakita sa kanyang pag-ibig ni Jesus. Ano po? So naway sa ating mga nararanasan sa ating buhay, wag tayong magpadala, ano po? Bagkus panutuloy na manatili lang na nakakala ang ating pananampalataya kay Jesus. Tunay na mararamdaman natin na nariyan siya, tutulungan niya tayo, no? Napakaganda lesson sa umaga nito, patuloy na pampatatag ng ating pananampalataya. Sino ba naman walang problema sa panahon ngayon? Sino ba naman ang walang pagsubok na pinagdaraanan sa buhay? Yung iba kahit marami ng pera, yun ang problema nila, yun marami nilang pera, ano po. Yun ang marami nilang pera. Kaya ako mas gusto ko nila yung sapat lang, para walang masyado sakit ng ulo, sapat lang para sa kabuhayan, sapat lang para makatulong sa iba, di ba? Huwag na sobrang dami. Bakit yung sobrang dami? Salamat po sa Panginoon at praise para kay Kim. Iniyakan ko po nung time na siya ay naalis sa work. Yes po, ano, Nanay Nerissa, talaga nakakalungkot yun, ano po. Pero iniyakan din natin, lalo na yung mga kapatid sa video, no? Nung siya naman ay nagkaroon ulit ng trabaho, no? Praise God, ano po. Pakisama po sa prayer na ang kinakaharap namin problema ngayon ay gabayan ng Panginoon. Manaig po ang katotohanan sa kasinungalingan ng Panginoon. Nawa po ang siyang manguna. Salamat po. Sige po, Sister Melissa, lagi po yan. Laging nananaig ang katotohanan, ano po. Laging nananaig. So patuloy tayong magtiwala sa Panginoon at yan ay tunay na kanyang ibibigay ang the best para sa atin, ano po. Pakisama sa panalangin ng anak kong paluwas ngayon para sa work. Salamat. Okay, sige po. Ang anak ni Nanay Pina paluwas muli. Meron tayong birthday ngayon, si anak ni Kuya Narsing ba yan? Melchor. Anak ni Kuya Narsing, si April, yan po. Kanyang birthday ngayon. Ating awitan muna siya ng happy birthday, ano po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, happy birthday po kay Sister April Canlas, ang nag-iisang anak ni na Kuya Narsing Canlas at ang kanyang may bahay, ano po. Ayan, unika iha daw nila yan. Unika iha, baka nag-iisang babae siguro. Unika iha, ano po. So ayan, happy birthday po sa inyo. Patuloy na pagpapala ng Panginoon ang sumayin niyo sa araw na ito. Ayan, madami kayong regalo, may mga balloons pa, no? Fruit of the Spirit. Ayan, Sister April, regalo sa iyo ng Panginoon. Marami ka na yan, pero dinagdagan pa niyan, mas marami pa para ibahagi sa iba, lalo na yung love, yung pagmamahal, ano po, yung joy, kasi yan, peace, kapayapaan, at ang iba pa, napakarami yan, ano? So yan ay regalo
tandaan ang mga blessing ay binabahagi sa iba, ano po, sa iba. Para lahat ay magkaroon ng biyaya, ano po. Yan, sige. At happy birthday sa iyo. Pagpe-pray natin, Sister April. At kung wala na kayong iba pang mga prayer request, tayo po isama-samang magdalanginan, mga kapatid. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umaga na ito na patuloy nyo kaming ginising sa tamang oras. Salamat sa buong magdamag na nagdaan, bagamat mainit kami ay inyong sinama sa pagtulog, karoon kami ng sapat na kapahingaan. At higit sa lahat, ginising sa umaga na ito na may malusog na pangatawan at malinaw na kaisipan. At higit sa lahat, muli nyo kami binigyan ng pagkakataon na marinig muli ang lesson na isang magpapatibay sa aming pananampalataya, na ano pa man ang dumating na pagsubok sa aming buhay, ano pa man ang mangyaring dilubyo sa aming buhay, ano pa man problema ang meron kami, patuloy na nakaangkla sa inyo ang aming pananampalataya, sapagkat kayo na nangako ay tapat. Maraming salamat po sa lesson sa araw-araw. Tunay na kami ay hindi niya pinababayaan. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy ang manais namin isama sa panalangin ang pasasalamat ng pamilya ni April Calas na siya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Salamat po sa mga taon na sa inyong sinamahan. Salamat po sa mga taon na inyong binigay sa kanyang mga blessings. Ngayon din sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay na siyang nagpatatag sa kanya bilang isang inyong anak at mananampalataya. At sa mga susunod pang mga taon, araw, buwan, linggo na magdarating sa kanyang buhay, patuloy niyo po siyang samahan. At ang inyong mga ibinigay sa kanyang regalo na fruit of the Spirit, samahan niyo po siya na may bahagi ito sa iba. Sa kanyang paglakad, sa madilim na landas na sanlibutan ito, samahan niyo po siya upang siya ay dala niya ang liwanag, patuloy makita na nagliliwanag na ang inyong kabutihan sa kanyang buhay. Maraming salamat po sa blessings na patuloy na kanyang tinatamasa sa mga panahon na ito. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ng kapatiran na nakikinig ngayon, ano man ang aming gagawin sa maghapon, pag-iingat po ang aming dalangin sa bawat isa, ilayo kami saan makapahamakan. Ganyan din ang mga magta-travel ay aming kasama sa panalangin. Ang magta-travel na parents ni Pastor Nelvin papunta sa Mindanao, samahan niyo po sila sa kanilang pag-travel, ligtas sila makarating doon. Ngayon din ang anak ni Nanay Fina na magta-travel pabalik sa kanyang trabaho, patuloy na pag-iingat din ang aming dalangin po para sa kanya. Ganyan din ang sinasama namin sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran. Prayer request nila Sister Melissa Gamboa na kanyang kinakaharap na problema sa panahon ngayon, na inyo pong samahan sila na ito'y malutas, na alam namin na inyo ibibigay po sa kanilang pinaka-the best para sa lahat. At kami nagtitiwala po sa inyo, ipagpaloob po sa kanila ang nararapat at makita ang katotohanan at magtagumpay ang katotohanan. Salamat po sa pangunguna sa kanilang buhay. Patuloy na nakikita nila ang liwanag na madilim na buhay ay maliwanag ang kanilang nakikita. Ganyan din patuloy namin sinasama sa panalangin ang pasalamat ni Kim. Patuloy na pasalamat sa inyong pagmamahal na pinakita sa kanya. Samahan po si Kim sa kanyang araw-araw na pamumuhay doon sa kanyang pagtatrabaho, na makita sa kanyang buhay ang inyong pag-ibig na ipinakita sa kanya, pinadama sa kanya. Salamat sa mga darating na mga blessings pa sa kanyang buhay, at patuloy niya itong maibahagi sa iba sa tulong po ng banal na Espiritu. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng iba pang mga may prayer request. Sa mga oras na ito ay aming nilalapit sa inyo ang bawat isa na may mga karamdaman at nagpapagaling sa kanilang mga nasa under recovery. Gayon din ang San Leonardo sa kanilang wake of prayer na pangalawang araw gabi kagabi, ay patuloy niyo po silang sinasamahan at patuloy na pagpapala ang kanilang madama sa wake of prayer na ito, at patuloy na maging matatag ang kanilang pananampalataya. Ganyan patuloy namin sinasama sa panalangin si Kaylin Katli, safe travel flight sa papunta sa ibang bansa. At ganyan din si Gerald Gamboa, patuloy namin sinasama sa panalangin na muli makita niya ang inyong pagmamahal at manumbalik siya sa kanyang pagsamba at makita niya ang kahalagahan nito sa kanyang buhay.
at gayon din gabayan ng kanyang buong pamilya sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Nakasama po kayo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Lauro Minor na siya po ay na-aksidente. Sa kanyang kalagayan ngayon kayo po nakakaalam, pagkalaw po sa kanyang kagalingan, recovery at makabalik siya sa kanyang mga araw-araw na pamumuhay at magkaroon ng kulay ang kanyang buhay na makita niya ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapagaling niyo po sa kanya. Patuloy din namin sinasama sa panalangin si Brid Renato, kayo si Estrella Gragasin, at kayo din si Claire Andaya, si John Paul Acuevas, healing din at kagalingan kay Divina Rodrigueza at spiritual guidance kay Vine Ingrid Makinana at kay Cloreline Abesillas. Patuloy din namin sinasama sa panalangin si Brother Ivan Mariano na patuloy na recovery ang aming dalangin sa kanya sa kabila ng kanya pagka-aksidente din. Kaya din si Judilyn Ferolino at si Joe Noble. At patuloy din namin sinasama sa panalangin ang gawain ng aming distrito, ang street evangelism. Bigyan niyo po kami ng kaalaman para dito maraming mabless sa pamamagitan ng pangaral ng street evangelism. Gayon din ang pangaral dyan sa gaganapin sa Santa Rosario at ang women's ministry pajamas night ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Samahan po ang leader nito at ang mga leaders na patuloy silang makapagkayak ng magandang programa at makakinabang lahat sa maging pagpapatatag ng kanilang pananampalataya. Patuloy din namin sa panalangin ang mga Bible students at ang mga bagong binyagan sa aming nasasakupan. Pamilya din nila Conrado Generoso Canto, patuloy na samahan po sila ng Holy Spirit na patuloy nilang makita ang liwanag na inyong ibinibigay po sa kanila at manumbalik sila sa pagsamba kasi at ng kanyang buong pamilya. Ganyan din si family ni Mike and Martha Mamaril, family ni Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama na si Christopher, Kenneth, Empo, Hazel at Harold. Kasama din po namin sa panalangin si Annie Eusebio, si Patrick Pascua, Nicole Pascua, Trixie Pascua, na patuloy na sila mag-aral ng Bible, makita nilang katotohanan, patuloy na ingatan sila sa kanilang pang-araw-araw na pumuhay. Dalangin din namin ng mga Bible students sa Tabacao, gayon din sa San Antonio at ng kapatiran ng San Leonardo at Kawayan Bugtong Church. Gayon din namin dinadalangin si Sister Estrella Gragasin at si Feli Domingo Gutcheco, si Brother Lorenzo Cabietes, Sister Lorna Cabietes, Brother Munti Cabietes, si Charles Eric Miligrito at kanyang mama na si Alice Miligrito, Sister Ana Manuel, Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbito, si Marie Chris Balbito, si Pastor James Lutila, si Christopher Umali Coderes, tatay ni Brother Tanrep, si Ate Gigi Tino Reyes, kasama na rin si Sister Ana Rosbel Tolentino, good health sa kanya at sa kanyang buong pamilya. At ganyan din ang family ni Sister Medin Peligro Kotawak at ang kanyang mga anak, Sinahara and Cory, ang family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak, mga manugang, mga apo at ang kanyang buong pamilya. Kalusugan din ang dalangin namin kay Sister Rose Chris Encarnado at ang kanyang buong pamilya. Patuloy na samahan po siya sa araw-araw ng kanyang pamumuhay, nakasama po kayo at makita niya tunay na liwanag at makita niya makasama kayo sa kanyang pang-araw-araw sa pagtawid sa mabigat na buhay na ito. Kasama din namin sa panalangin ng family ni Sister Nipa Rivera sa Bukidnon, ang Salvado family kasama si Tito and Janet, si Larona, LG, at Robert, ganyan din si ang Huncia family at Acuevas family, ganyan din ang Alcosaba family kasama na sina Ariel Lenciona at ganyan din ang pamilya ni Sister Joy Valencia na nandito sa Pilipinas kasakabila ng kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa. Ganyan din si Brother Rudy Masiklat kasama ng kanyang pamilya na nandito rin. Kasama din namin si tatay ni Sister Joy Valencia na mabilis na mapalaya pang sa ganun makasama niya ang kanyang pamilya at dalangin namin ang kanyang kaligtasan sa araw-araw sa kanyang pamumuhay doon. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang kalakasan at recovery ng bawat isa, Pastor Alex Rigor, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pintong, si Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Casamorin, si Sister Erica Eli Santos Rivera, Sister Tina Santos,
At si Sister Melo Jane, Rona Stibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, Tatay Rudy Rico Hermoso, ang parents ni Pastor Nelvins, ganyan din parents ni Ma'am Karin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Amy Kelantang, si Ate Grace Amano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Monti Gamboa, si Sister Dayan, si Marilita, si Pichi, si Renato Santos, si Naromnik, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco ay kasama namin sa panalangin. At kayo din si Precious Cabasog, si Princess Jurquina, si Arusi, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Brother Arturo Duque at Sister Erlinda Duque. Ang lahat ng mga kapatiran po nito ay aming sinasama sa panalangin. O dakilang Diyos, alam namin na inyo po ipagkakaloob ng the best para sa amin. Humihingi po kami ng kapatawaran kung saan kami nagkulang at nagkasala. Samahan po kami sa maghapon na ito sa bawat araw na aming buhay, na patuloy naming iangkla ang aming pananampalataya po sa inyo at patuloy naming maranasan ang iyong pagmamahal. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli, maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa Prayer Warrior. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Salamat sa mga nag-share. At salamat po sa patuloy na pagtatapat sa Panginoon. At tiyak na ang ating bawat umaga ay maging makulay at masaya kasama ang Panginoon sa mga devotionals. Ano po? At sa mga nandiyan sa background, good morning po sa inyo. Salamat po. Salamat din po sa mga nagsishare ano po, at gayon din sa mga hindi nagko-comment dyan na sa background lang. Good morning po sa inyo lahat. Ano? Alam ng Panginoon nandiyan kayo. At alam ng Panginoon na kayo ay patuloy na nabe-bless sa bawat umaga. Ano po? Ayan, hanggang bukas po muli. Mga kapatid, salamat din po kay Kuya Narsing. Salamat na sa pagbati sa aming anak. Ayan, ganda-ganda ng anak niya po, manang-mana sa inyo po, Kuya Narsing. Ano po? So, ayan, thank you daw po, sabi ni Veronica. Okay, thank you din Veronica sa pakikinig. Patuloy na makinig ka lang at ikaw ay matututo sa buhay. Ayan, magiging masaya yung buhay mo kapag laging kasama si Jesus. So ayan Veronica. At sa lahat ng nandiyan sa background at sa mga makikinig mamaya sa replay, good morning po sa inyo lahat. Hanggang bukas po muli. God bless po sa bawat isa. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' hand.